Hello mga B! So ito na naman tayo sa another vlog for today. So ito yung promise ko, no? Kapag ka magbabayad na ako ng Atome, i-vlog ko talaga kasi wala lang, char. Siyempre, mali mo, may mga gusto ng video kung paano magbayad sa Atome. Sa mga na-encourage kong mag-apply, so ganito po magbayad sa Atome. So, in-screenshot ko na para sa inyo. At saka yung mga, mga tawag dito, yung mga ways or different payment channels pala na pwede nyong gawin para sa pagbabayad nyo ng inyong Atome credit. So, ito guys, panoorin nyo ang aking screenshot. So, ito na nga, ito yung screenshot ng aking Atome app. So, you have to click bills. Diyan mo makikita kung magkano yung mga dapat mong bayaran. So, pag-click mo nyan, next page, you'll see. So, this page, makikita mo dyan kung ano yung mga pwede mo nang mabayaran. Makikita mo dyan yung pay early. Actually, hihintayin mo talagang mag-post yan, yung pay early, para mabayaran mo yung mga gusto mong bayaran. Kasi kung mapapansin mo, ay, bakit ito lang yung babayaran ko, hindi pa nag-show up yung yung iba ko pang babayaran. So, you have to wait. So, kung ano lang yung may option to pay early, tapos how much, ayun pa lang yung mababayaran mo. Tapos, pag-click mo ng pay early, hindi to agad yung page na makikita. Actually, may nalagpasan akong isa, yung confirm payment. So, yun lang naman yun. Kiklik mo lang yung confirm payment, then this page will show up. So, this is the very important page, no? Kasi, usually yung iba nagkakamali kasi akala nila sa account name, ang ilalagay nila is name nila. Tapos, ayan, ilalagay yung account number. So, hindi ko pa naman siya na-experience na ilagay yung name ko, tapos, kasi baka hindi pumunta dun sa may account ko, di sayang, ang laki niyan, B. So, ang gagawin mo, ang ilalagay mong account name is Atome Card. Again, Atome Card. Tapos, ikakopy mo yung account number doon. So, ayun yung gagamitin mong reference number para mag-pay. Okay? And then, let's proceed to our next topic, guys, char. So, your options to pay. So, ito yung mga over-the-counter payment option. So, makikita mo naman sa list kung saan ka pwedeng magbayad. So, ayan yung mga over-the-counter options kapag wala kang mga bank account, wala kang InstaPay, yung mga online payments option. So, pwede kang mag-over-the-counter. So, yan, basahin mo na lang B, punta ka dyan, tapos ask them kung anong ilalagay mo, ganun. Pero talagang importante ang ilalagay mo doon is yung Atome Card, tapos yung reference number na nakita mo doon sa may kasi talagang importante yun para pumasok siya doon sa may account mo. Okay? So, let's go to the other option, guys. So, itong other option na to, parang hindi siya magandang option kasi card yun. There's an option for you to link yung card dun sa may Atome app. But for me, it's not advisable kasi guys, 2.24% yung processing fee. Though Atome says it's convenient, but for me, it's not. Kasi 2.24%, pang ulam na din yun, no? So, ayoko yun. Siyempre, we are checking kung ano yung pinaka mas magandang way na hindi tayo mapapamahal. So, wag tayo doon, guys. Advice lang. So, that's no-no for me. So, let's proceed sa ating, ito yung pinili ko talagang payment option. So, this is the payment option talaga na pinili ko, guys, no? Yung bank transfer via InstaPay. Kasi, it's convenient for me, tsaka mas mura siya. Pero, syempre, you have to check pa rin kung saan ka mas mapapamura, di ba? So, I tried my BPI kasi yun yung bank account na meron ako. So, pag check ko, it's 25 pesos. Teka, wait. Hanap tayo ng iba. But before we proceed sa aking other payment option, ganito po siya gamitin sa aking BPI. So, halos magkakamukha lang din naman yung mga other bank applications, no? So, kapag pumunta ka sa bank transfer, so you have to select yung AUB, tapos yung account number, tapos yung name. So, that's how it looks like bago ka mag-pay. So, dapat ganyan. So, let's proceed to other payment method, guys. So, this is the payment method nga na pinili ko, is yung GCash. So, pag open mo ng GCash mo, you will see agad yung bank transfer. So, you have to click bank transfer. Then, makikita mo doon, pipili ka ng bank, syempre, pipiliin mo yung AUB. So, ayan, sa screen. Tapos, pagkapili mo ng AUB, ayan, ilalagay mo yung amount. Yung account name is yung Atome Card. Account number na galing dun sa Atome app. Tapos, if you have an email, put your email there. Kasi, importante yung may resibo kasi nagsisend yung GCash ng payment na ginawa mo just in case magkaroon ng conflict, you will have proof. Tapos, isasend mo siya syempre sa customer service ng mga Atome. So, ayan. Then, after, you have to click send money. So, after you click send money, ayan, bank transfer is being processed. Tapos, mababawas na yan sa account mo. And, after that, actually, agad-agad nag-reflect yung payment ko doon sa my Atome app. So, yan. So, mayroon na naman akong another credit na pwedeng magamit, no? So, mag-grocery naman ako sa other
grocery. Kasi before, I tried sa Landers. So, I will try another grocery. So, iniisip ko, try ko kaya sa Pure Gold, no? Check ko kung gagana doon. Kasi usually, ako tsaka yung mga kapatid ko, doon kami nag-grocery. So, para kapag mag-grocery sila, sasama ako. Tapos, gagamitin ko yung card. So, ayun yung aking next project. And I will vlog it again, guys. So yun na nga, no? Thank you for watching sa vlog ko. Sana may nakuha kayong kahit papano, no? Kahit papano may natutunan tayo, guys, no? So, yun lang muna for today. So, I will update another vlog again using that card gamit sa ibang grocery naman, guys. So, thank you for watching. I hope you follow, like, and share. And